Magandang araw mga kaibigan. Ito, malungkot na balita. Habang ang ating gobyerno naghahanda sa pakikipag-peace talks na naman sa mga komunista, ito, ngayong araw na ito, inambos ng mga NPA ang ating kasundaluhan sa Balayan, Batangas. Ikinasawi ng isang sundalo at pagkasugat ng 3. Malungkot ito. Mismo si Defense Secretary Gibo Chodoro nagbigay ng official statement tungkol sa nangyari. Basahin ko lang maganda, tinagalog. Statement of the Office of the National Defense on the NPA Army class in Batangas, December 17, ngayong araw, di ba? Lubos na nakikiramay kami sa pamilya ng ating nasawi na bayaning kawal na hindi ko pa pwedeng banggitin ang pangalan sa ngayon na sa isang enkwentro ng ating mga kasundaluhan mula sa 59th Infantry Battalion ng Philippine Army, kasama ang Philippine Navy at Philippine Air Force, laban sa mga armadong membro ng New People's Army sa Balayan, Batangas ngayong araw, December 17. 3 sundalo rin ang nagtamo ng sugat sa nasabing enkwentro. Buong puso tayong nagpapasalamat sa katapatan at kabayanihan ng ating mga sundalo upang ipagtanggol at medyo malilit pangalagaan ang bayan. We are ensuring that our wounded soldiers will receive the best medical care and provide all the necessary assistance to the family of the slain soldier during the encounter. Ang AFP ay basta signed Secretary Chodoro Jr. Mabuti pa itong si Secretary Chodoro, no? Ngayong araw ang enkwentro, ngayon may pahayag na siya nakikiramay sa namatayan at nag-a-assure ng assistance at pangangalaga sa mga wounded. Salute to Secretary Gibo Chodoro. Yan ang tunay na leader. Balik na naman tayo sa ating presidente. Hindi ko talaga ito makalimutan. Nagkalindol na, tapos binomba ng Marawi, nasaan ang Pangulo? Nandun, nag-attend ng kasal. Tapos walang pakialam sa nangyari. Bakit? Nasobrahan ang lipay-lipay sa Bisaya. Anong klaseng presidente ito? Tapos lukuhin pa ang taong bayan, sabi nagka-COVID. Yung pala is nasobrahan lang. So, ganyan po ang buhay ng sundalo. Nakahanda po kami dyan, anytime mamamatay. Normal yan, mamatayan tayo dahil may kalaban. Handa po ang mga sundalo na magsakripisyo, magbuwis ng buhay. Kaya lang ang masakit, basta ako, ito, opinion ko lang ito kanya-kanya tayong pananaw. Napakasama itong desisyon ng Pangulo na babalik na naman sa negotiating table. Ngayon pa na naghihingalo na ang mga NPA. Although nandyan pa rin, estimate ng AFP, mga 1,800 na lang. Nationwide na yan Maalala ko, nung tinyente ako, 1986, 26,000 sila nationwide. Ang lakas. Sila na ang umaatake sa mga army
Army Detachment, Municipal Police Station, nasa offensive na sila noon. Ngayon, ito na yung pinakamaliit nilang bilang, yung 1,800 nationwide. Dito nga sa amin sa Misamis Oriental, Bukidnon, halos wala nang NPA na, no? Kung meron man nando nagtatago sa liblib, sa mga kabundukan, kasi wala na silang mapagtaguan eh. Yung mga dati nilang mass base o masa na win over na dahil sa NTF-ELCAC. Grabe, napaka-epektibo itong NTF-ELCAC na sinimulan ni Tatay Digong. Yung localized pistols, kaliwat kanan ang nagsosurrender, both yung mga armado, milisya ng bayan, at saka masa, yung mass-based supporters. So, dito sa amin, Northern Mindanao, halos wala na. Very peaceful na kami. Kailan ba yun? 2 years ago? O more than 1 year lang? Yung namatay si George Madlos, dito lang yun sa Bukidnon eh. Sinumbong siya ng mga tao. Kasakay ng civilian vehicle. Yung pala, na-feedback na sa mga Rangers. Believe ako sa mga Rangers. Inabangan na. Wala. Patay si George Madlos. Yun yung pinaka-commander ng NPA sa buong Pilipinas. Tapos sunod-sunod, yung mga debacle nila talagang matataas na commander. Both NPA at Communist Party members. Sunod-sunod ang pagkawasak, Dali, mag-inom muna ako. Minom pa ako ng tsa dahil pampatunaw. So, ngayon na napakahina na sila, biglang nagkapistos. Kaya ako, dismayado ako sa ginagawa ng gobyernong ito na. Although siguro, ang intensyon nila, baka maganda, in fairness, dahil tingin nila, matutuldukan na daw ang 54 years na communist insurgency, the longest. Anong matutuldukan? Mula noon, 1968, hanggang ngayon, hindi nagbabago ang objective ng CPP-NP. Ano yung objective? Excuse me. Overthrow itong existing government. Tatalunin. Yun ang kanilang objective. Ang inaasahan ng administrasyon ni PBBM is magkaroon ng final peace agreement. Para bang MNLF, MILF, meron tayo niya. Final peace agreement. Merong demobilization of fighters. Mga armas, tinabi. Yung mga dating Muslim fighters, yung qualified, naging sundalo. Yung hindi naman qualified, bumalik na sa kanilang farm. Tapos na talaga. NPA, pwede ba yan? Hindi pwede yan sa NPA. Sabi ng statement ng NDF na they will never surrender. So bakit pa sila makipag-pistos kung hindi sila mag-surrender? Ito. Yung mga videos na kumakalat ngayon ni Luis Halandoni, sabi niya, ang peace talks isang form ng legal struggle to advance the revolutionary armed struggle, which is their main struggle. Ang NPA, yan ang main weapon ng communist to achieve their objective. Ano yung objective? Pabagsakin ang gobyerno through armed struggle. So, magkakaroon lang ng kapayapaan ito, two things. Mag-surrender ang NPA or mag-surrender ang AFP. Ganun lang yun. Yan. Pag may isa sa dalawang grupong armado ang mag-surrender, yan, may kapayapaan na tayo. Wala nang labanan talaga. Mga kababayan,
Tayo ba, Armed Forces of the Philippines, mag-surrender? No way. Tayo ang mas malakas eh. And mag-surrender ba? Never. So, ano pa ang katuturan ng peace talks? Useless. Sinubukan na ni PRRD habang nagpi-peace talks, inaambos ang mga sundalo. Ito pa nga, hindi pa nagsimula ang peace talks. Ambos na naman. Tapos, anong demand nila? Grabing demand. SOMO, ang tawag yan, Suspension of Military Operation. Ceasefire. Yun ang demand nila. I-release ang mga communist na priso. I-abolish ang INTF-ELCAC. I-abolish o i-repeal ang anti-terror law. Diba? Tanggalin ang terror tag nila. Yan ang mga demand nila na imposible. So, negotiating table, hindi yan uusad dahil itong mga demand ng NDF, ipagpilitan nila. Ang gobyerno, nakikita ko, hindi rin papayag. Useless. Ang lugi, taong bayan. Bakit? Dahil pera ng taong bayan ang gagastusin sa kanilang pagpipistalks. Kung abutan ng ilang taon yan, doon sila sa Oslo, Norway. Pa-hotel-hotel sila doon. Ay. Magkakapera. Ang taong bayan, kawawa. Kaya mabuti pa, Mr. President, makinig ka sa iyong mga kasundaluhan. Ang daming nadidisma sa iyo, sa iyong peace talks. Sana magbago pa ang inyong isip at itigil na yung peace talks national level, ipagpatuloy ang localized peace talks. Dahil yun ang epektibo local peace talks through NTF-ELCAC na gustong ipa-abolish ng CPP, NPA, NDF. Again, nakikiramay tayo sa pamilya ng namatay nga sundalo at sana ipagdasal natin na gumaling kaagad yung tatlong nasugatan.